Nasa isang silid ka na malamig at balot ng dilim. Tanging isang kandila ang nagbibigay liwanag at ang anino ninyo ay sumasayaw sa pader na tila mga multo. Sa harap mo siya, ang mga mata niya na dati puno ng pagsinta ay tila dalawang madilim na lawa. Naghihintay at ikaw sa wakas ay bumibigay. Inilalabas mo ang lahat, ang mga takot mo, ang mga kabiguan, ang mga sugat na hindi nakikita ng iba. Inaasahan mo ang yakap, ang pag-unawa, ang mga salitang, kaya natin to. Pero ang natatanggap mo ay katahimikan. Isang katahimikan na mas malamig pa sa sahig na bato. At sa mga mata niya, may nakikita kang bago. Hindi galit, hindi awa, isang bagay na mas masahol pa, pagkawala ng respeto. Ito ang sandali kung saan, sa isipan niya, ikaw ay namatay. Hindi mo namamalayan, ngunit isang hatol ang naibigay na. Ginawa mo ang krimen na hindi niya kailanman papatawarin. Ipinakita mo ang iyong kahinaan. Bakit? Bakit ang pagiging totoo at bukas ay nagiging isang sentensya ng kamatayan para sa paghanga niya? Maaaring sabihin sa iyo ng mundo na ang vulnerability ay kalakasan. Ngunit sa madilim na teatro ng atraksyon, ito ay isang kasinungalingan. Hindi ito lohika. Ito ay biyolohiya. Isang primal na programa na tumatakbo sa kaibuturan ng kanyang isipan. Mas matanda pa sa sibilisasyon. Sa subconscious level, ang babae ay naghahanap ng kaligtasan. Isang bato, isang muog, isang pader na hindi guguho sa gitna ng bagyo. Kapag ipinakita mo ang iyong mga bitak, hindi lang ang maliliit na gasgas, kundi ang malalalim na lamat sa pundasyon. Isang alarma ang tumutunog sa kanyang isipan. Ang alarmang iyon ay sumisigaw. Hindi siya ligtas, hindi stable, peligro. Hindi niya ito pinipili. Ito ay isang reflex. Isang instinctive na pag-atras mula sa isang istrukturang nagpapakita ng senyales ng pagguho. Ang paghanga para sa isang babae ay direktang nakatali sa kanyang perception ng iyong kakayahan. Ang kakayahang harapin ang mundo, hindi ang iyong pera, hindi ang iyong itsura, kundi ang iyong katatagan sa gitna ng kaguluhan. Kapag inamin mo ang isang kahinaan na nagpapahiwatig na hindi mo kayang kontrolin ang sarili mong mundo, sinisira mo ang pundasyon na iyon, at kapag nawala ang paghanga, ang atraksyon ay sumusunod. Ito ay isang mabagal na lason, hindi biglaan, ngunit tiyak. Pag-isipan natin ang isang kwento. Ang kwento ni Marco at Elara. Si Marco ay isang arkitekto, isang tagabuo ng mga matatayog na gusali. Sa mga mata ni Elara, siya mismo ay isang tore. Matatag, maaasahan, hindi kayang tibagin. Ang pagmamahal niya ay nakasalalay sa imaheng ito. Ang kanyang rock, ang kanyang North Star. Ngunit dumating ang isang krisis. Isang malaking proyekto ang bumagsak. Ang reputasyon ni Marco ay nadungisan. Ang kumpanya niya ay nasa bingit ng pagkalugi. Isang gabi, sa harap ni Elara, gumuho si Marco, hindi ang tore, kundi ang tao. Umiyak siya, nagpakita ng takot. Inamin niya, hindi ko alam ang gagawin ko. Baka ito na ang katapusan. Sa sandaling iyon, ang tore ay gumuho sa kanyang isipan. Ang bato
ay naging buhangin. Niyakap niya si Marco. Nagpakita ng suporta. Ngunit sa loob-loob niya, isang pinto ang nagsara. Isang pinto na may kandado at walang susi. Hindi ito nangyari sa isang gabi. Ito ay isang unti-unting pagkupas. Ang mga hawak niya ay naging mas maikli. Ang mga halik niya, mas walang gana. Ang mga pag-uusap, mas mababaw. Nagsimula siyang questionin ang mga desisyon ni Marco. Mga maliliit na bagay sa simula. Sigurado ka ba dyan? Bakit mo ginawa yon? Ang pag-aalala niya ay naging sandata. Bawat tanong ay isang patalim na sumusubok sa kanyang kumpiyansa. Naramdaman ni Marco ang pagbabago. Sinubukan niyang ibalik ang dati, maging malakas ulit. Ngunit huli na ang lahat. Hindi mo maaaring i-unring ang isang kampana. Hindi mo maibabalik sa bote ang isang espiritong nakawala na. Iniwan siya ni Elara, hindi para sa ibang lalaki, kundi para sa ideya ng isang lalaki na hindi gumuho. Ang lalaking akala niya ay si Marco. Ang kwento ni Marco ay hindi kakaiba. Ito ay isang arketipo, isang babala na nakasulat sa hindi nakikitang tinta sa bawat relasyon. Ito ang madilim na katotohanan. Ang pag-ibig niya ay may kondisyon. At ang pinakamahalagang kondisyon ay ang iyong pinaghihinalaang lakas. Hindi ito masama o mabuti. Ito ay kung ano ito. Isang mekanismo ng kaligtasan. Kaya ano ang dapat mong gawin? Maging isang robot na walang emosyon? Magtago sa likod ng isang pader ng kasinungalingan? Hindi. Ang sagot ay mas komplikado. Ito ay tungkol sa controlled vulnerability. Ipakita mo ang iyong mga peklat, hindi ang iyong mga sariwang sugat. Ang mga laban na napagtagumpayan mo, hindi ang mga laban kung saan ka natatalo. Kapag nagbahagi ka, gawin mo ito mula sa posisyon ng lakas. Ito ang nangyari sa akin, at ito ang natutunan ko. Ito ang nagpatibay sa akin. Huwag sabihing, nalulunod ako. Sabihin mong, natututo akong lumangoy sa gitna ng bagyo. Ang una ay sigaw ng tulong mula sa isang biktima. Ang pangalawa ay deklarasyon ng isang bayani. Kailangan niyang maniwala na kahit anong mangyari, ikaw ang kapitan ng iyong barko. Kahit na ang dagat ay nagngangalit, maaari mong sabihin sa kanya ang tungkol sa mga halimaw sa dagat. Ngunit pagkatapos mo silang talunin, tandaan, hindi ka niya minahal sa kabila ng iyong lakas. Minahal ka niya dahil dito. Ang atraksyon ay hindi isang demokratikong proseso. Ito ay malupit, elitista, at walang puwang para sa mga nagdududa sa kanilang sarili. Ang pagpapakita ng iyong kahinaan ay hindi lang isang pagkakamali sa relasyon. Ito ay isang pagtataksil laban sa primal na kontratang hindi ninyo kailanman pinirmahan, ngunit pareho ninyong nauunawaan. Siya ang naghahanap ng kanlungan. Ikaw ang kanlungan. Huwag na huwag mong hayaang makita niyang gumuho ang sarili mong mga pader.